At magbabalik pa rin tayo dito sa Schoolmates kung kanina ay narinig natin ating mga debaters sa isang mainit na diskusyonan. Ngayon naman maririnig natin ang ating live audience dito pa rin sa Far Eastern University, Cavite! Ayan, nakakamiss naman yun sabihin. Pero syempre guys, tulad nga na sinabi ko, narinig na natin ang ating mga debaters. Ang gagaling nila, di ba? Syempre ngayon naman hindi magpapatalo. Hindi ba kayo magpapatalo guys? Hindi, isang sigaw na may kasamang palakpakan ng FEU Cavite! Okay, ayan, okay. Sige. Sino ang gustong magbigay ng kanilang opinion sa ating topic? Ayan, hello. Hi, dito tayo. Ito ang ating... Ikaw, may question lang ako sa iyo, brother. Anong name mo? My name is James Rapper Lucas po. Okay. James, para sa iyo, pabor ka ba o hindi sa abolition ng party list system? Ako, personally, in favor ako na wag natin i-abolish ang mismong system. Ang gawin natin is the amendment of the system. And ako, based din sa mga nakita kong positions nila, parehas silang nagsasabi about reform. Pero ano kailangan ako, why are we not talking about how to actually implement these reforms? Sinabi nila yung sides nila, pero nakalimutan, hindi ko masabi kung bakit nakukulangan ako sa how. Kasi for me, if I were to voice out my own opinion, ang masasabi ko lang, when it comes to the abolishment of this particular thing, we always have to remember, isn't the party list system based on the 1987 Constitution? So would that require a charter change? Kasi kapag ganun, ang hirap mag-backtrack from then. If you're going to actually do this reform in a sort of piece by piece approach, kaya ka mag-backtrack. Kung may pagkakamali ka, kaya mong baguhin yon. Kasi kagaya ng nasabi niya parehas, etong bagay na to, naka-based to as an interpretation. Isn't this interpretation based on the Party List System Act? Kung binago mo yung Party List System Act, kaya mo baguhin to paunti-unti. Hindi kagaya ng na parang dinediretso mo na lang, baguhin mo na agad, tanggalin mo na yung amendment na to, tanggalin mo na yung lahat ng to. What we should actually do is we should actually change the 2% threshold. Kasi yung 2% threshold na yan yung reason kung bakit maraming maliliit na party list na hindi tayo nagkakaroon ng coalition, hindi tayo nagkakaroon ng collaboration towards actually implementing the platforms and advocacies of each party list na gusto nilang i-represent. Maraming salamat, James. Dito lang natin napatunayan na hindi lang debaters ang magagaling dahil lahat ng estudyante ng FEU Cavite talagang magagaling, magaganda at gwapo. Tama ba yun? Of course, bago tayo magtungo sa ating best speaker announcement, isa munang paalala para sa ating mga ka-schoolmates na maging matalino po tayo sa ating pagkakomento. Batid naman natin lahat na tayo ay may kalayaang magbigay ng mga opinion base sa ating mga naririnig at napapanood. Ngunit hindi po ito sapat na dahilan para hamakin o bigyang komento ang pisikal na anyo, pananalita at opinyon ng isang individual. Maraming salamat dyan, JV. And of course, no, schoolmates, atin namang pakinggan. Ito talaga, inaabangan ko talaga to. Ang last statement ng ating mga debaters. Debaters, you may now give your closing statement. Simulan natin kay Jed. Don't let that 13 years go on further. Let it. Let this first act be the change, be the catalyst for a much better government. And of course, may the leaders, who will eventually take a seat in the House of Representatives fully represent the people of the Philippines without any hesitation. That is all. Thank you so much, Jed. At for your last statement naman for your team, step up, Andrea. It is about whether or not na-serve ng party list system yung purpose nila, which is to give access to these underrepresented sectors or these sectoral parties. And we've proven and we've shown na na-serve naman niya yung purpose niya. Although mayroong faults, this does not mean that we need to abolish it immediately. Sabi nga nila, kailangan natin itong tanggalin kasi na-overtake na siya ng mga corrupt officials. Again, kapag nag-make tayo ng changes sa law, kanino ba dumadaan? Sa House of Representatives. And they argue na the House of Representatives is majorly made up of corrupt officials. So, magtatanong ako sa inyo, paano nga ba ipapasa ang pagtanggal ng batas na ito kung yung mga mismong mag-a-approve or magdi-disapprove nito ay nakikinabang talaga? Paano nila ipapush yung mismong quote-unquote better version nito once they've removed it kung mas nakikinabang yung mga nakaupo kung wala naman talaga ito? Sa side namin, pinupush namin na meron pa rin dapat silang access and that we are not opposed to change. Dapat unti-unti lang. We have to keep the party list system in place kasi this is what gives the people a starting point for them to make a change
in the Senate for them to have a voice in the House of Representatives. Thank you so much to both teams. Eto na, atin nang alamin kung sino ang best speaker na nagbigay ng malinis, pinakamatibay at pinakakongkretong argumento sa ating debate ngayong araw. Tandaan lamang po natin mga debaters, lahat kayo ay panalo. The fact na nakatungtong kayo at nakapagsalita kayo dito. I-announce na natin kung sino ang ating best speaker for today. At siya ay walang iba kundi si Tadadadaan! Jedril Mangalabnan! Jed! Ayan, may gusto ka bang pasalamatan? May gusto ka bang sabihin sa iyong mga kapwa, teammates at mga nakalaban today? Definitely one of the biggest preparations talaga is yung teamwork, no? We cannot have, reached this part if it wasn't for my teammates, and also good sport to, of course, my opponents and my friends, of course. And thank you po so much for visiting us here and giving the FEU Tamaraos a voice. Thank you so much. Well said, Jed, no? Ayan. For you, JV, anong naging takeaway mo from a lot of the points that were raised earlier? Alam mo, katulad ng ating mga live audience ngayon, talaga nag-notes din ako doon. Yan, I love that. Bukod sa napakagagaling ng ating mga debaters ngayon, napakagagaling din ng ating live audience. No? Ako para sa akin, Trish, ang party list system ay should not be abolished. No? Nagbibigay kasi ito ng boses para sa mga maliliit na sektor. Diba? Doon kasi ako nang gagaling. Nagbibigay sila ng boses para sa mga maliliit na sektor, tulad ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, and of course, mga kababaihan. Tulad ngayon, nag-celebrate tayo ng Women's Month. No? So, Yeah. napakahalaga nito para sa ating mga kababayan. Ang party list system ng bansa ang naatasan ng konstitusyon na magbigay ng representasyon para sa mga marginalized, underrepresented, at sectoral na group. Kaya naman, Trish, kung ito'y maaalis, ay malaking kawalan ito para sa ating mga kababayan na walang lakas ng loob o boses na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Right. Yun. So, syempre, no, JV, when it comes to representation, ako ang naging takeaway ko, representation is true. It's access. Tama, di ba? But you were put there for a reason. So, efficacy and effectiveness should still be measured. And in the case of the historicals ng party list system, it's true. There are good party lists. There are good party list representatives. But we cannot deny that there are those who are not also effective. But then, ano ba ang itinataya natin sa kada boto at kada tantos na meron tayong inilalagay sa ating balota? It's your street vendors. It's yung mga magsasaka natin. Ito yung mga lumalaban para sa atin sa pang-araw-araw nating kabuhayan. It's not just them. There are plenty more. The Yes. ethnic groups and a lot of the forgotten members of the society. So, in terms of abolishment, I think the end goal is reform. That's correct. But what is not clear to me is that with the current system of the Philippines, how do we enforce that change without a proper check and balance? And I think that's the first step that we should do is a proper definition of term. What does representation mean? Who are we representing? We're starting with that, when we define what the problem is, when we define the problem that we are addressing, we are taking one step further into actually solving that problem. At ang susunod dapat nating tantosin ay, sino ba dapat ang mga umuupo sa mga seats na ito? Dapat ba parte ka lang ng specific na grupo? O dapat ba maalam ka sa mga bawat batas at ano ang mga problema na kinakaharap ng iyong sektor? Kasi kung hindi, ibig sabihin, hindi ka na effective at the start pa lang. And sinasayang natin ang ating mga boto. Araw-araw, may mga humihingi ng tulong for healthcare. May humihingi ng tulong para sa proper na pabahay. At ang bawat advokasya na ito ay hindi natin na ibibigay kung naglalagay tayo ng maling tao both in Congress and in the House of Representatives and in the Senate. So all seats of power should be properly checked at maging matalino tayong botante. Huwag na natin hayaan na itong mga uri ng tao na ito ay nakakaupo at nalalamangan tayo. Bayan, kaya nyo ba yun na nilalamangan ka araw-araw, ang bawat tax na inilalabas mo ay napupunta sa bulsa ng iba at iba ang nakikinabang? So simulan natin also with proper voters education. It's not just feels. Dapat maging matalinong Pilipino tayo. At yun sana yung maging
question sa ating mga schoolmates ngayong araw na to. Hindi lang sa mga kabataan, pati sa inyong mga pamilya. Simulan natin yung ganitong uri ng conversation, di ba? Tama ka dyan. Palakpakan nyo naman si Trisha. Yes. Alam mo, Marami tayong feels sa episode na to. oo, Okay? alam mo, Okay. napakaganda ng episode nito. Talagang isang importanteng episode ito na mapanood ng ating mga kabataan and of course sa ating mga viewers, di ba? Correct. At syempre, sino ba ang dapat nating pasalamatan? Bakit tayo nagkaroon ng ganitong feels sa ganitong episode? Palakpakan natin ang FEU Cavite! Diba? Thank you guys for Nag-enjoy ako. inspiring. Nag-enjoy Nag-enjoy din ako. ako. Marami Tama. akong natutunan, Oo, guys. diba? At sana marami rin kayo natutunan. Kaya comment down below at huwag kayong mambash. All love lang tayo. Don't All spread love. hate. Ayan. And with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa mundo, schoolmates! May pakialam ka! Thank you so much, FEU! Thank you, Cavite! Tama